Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin. Salamat. Kabanata 1671 orihinal na liquid. 1691. Galit na galit si Carlock, tinitigan ang kanyang mga mata at sinabing, ang taong may bibig na puno ng dumi. Ang pag-unlad ng sibilisasyon ay upang pagtawanan ang buhay ng mga tao. Ano? Naiisip mo ba ang anak ko? Ang mga patay ay nabubuhay, bilang ano? Anumang paglukso pasulong sa sibilisasyon ng tao ay magkakaroon ng mga biktima, si Coda Scolai, Giordano Bruno, naglagay sila ng mas advanced na mga teorya, ngunit sila ay sinusunog ng apoy. Ang rebolusyong industrial ay gagawa ng malaking bilang ng lakas paggawa. Kawalan ng trabaho, ang revolusyon ng impormasyon ay gagawing malaking bilang ng mga manggagawa ang walang trabaho, ngunit ang gulong ng kasaysayan ay hindi titigil para sa mga natanggal. Ang panahon ng pinakamabilis na pag-unlad ng agham at teknolohiya ay ang panahon ng digmaan, ngunit sa parehong oras, ang digmaan ay nagdudulot ng buhay at kamatayan. Mangyayari ang lahat. Mayroong dalawang panig, ang evolutionary liquid, ay talagang magpapahirap sa ilang tao, ngunit ang evolusyonaryong makakaligtas sa huli ay ang mas maunlad na mga tao at ang mas maunlad na sibilisasyon sa hinaharap. Siyempre, sinabi ni Dake, ang iyong anak mismo ay gustong makakuha ng lakas, ngunit hindi siya nakaligtas, at wala itong kasalanan. At least, nakaranas ng lakas ang anak mo bago siya namatay na wala siyang kapangyarihang mamuhay ng katamtaman, na dapat ipagpasalamat. Puno ng kalokohan, galit na tumawa si Carlock, kung gayon, sinabi mo na ba sa mga nakalunok ng tinatawag na orihinal na solusyon na ang kabiguan ay nangangahulugan ng kamatayan? Inumin mo ito bago ka mag-inject ng orihinal na solusyon. Naitanong mo na ba sa kanila kung talagang willing sila na maging ang tinatawag na evolutionary? Walang pakialam na sinabi ni Doc, ang publiko ay bulag at mangmang, at ang katotohanan ay palaging mauunawaan ng ilang tao lamang. Hindi natin kailangan ng arguang, kailangan lang nating dalhin ang tao sa kinabukasan. Kapag dumating ang liwanag, natural na magpapasalamat ang mundo. Nawalan ng katarungan ang mundong ito at nawala ang bukas. Tanging ang ebolusyon lamang ang maaaring dalisin, at ito lamang ang tanging paraan palabas. Kinuha ni Yefan ang pumulot ng karayom, sinabi niya, maaari ba? Na ang evolution stock solution na binanggit mo ay ito. Hindi sumagot si Doc, ngunit sinabi, Lucifer, kahit na hindi kita kayang patayin ngayon, huwag kang mag-alinlangan na kung gagawin mo, ikaw at ang iyong mga tao ay malulugi. Dahil kasaysayan ng kalakaran ay hindi mapaglabanan. Kung sasalungat ka sa pag-unlad ng sibilisasyon ng tao, ikaw ay tatanggihan at sisirain ng lahat ng tao. May tiwala ka ba na maaari kang maging kaaway ng lahat ng tao? Ang Doc na kilala ko ay walang masyadong kalokohan. Si Yefan ay masyadong tamad na makinig, at isang sword intent ang lumabas mula sa kanyang kaliwang kamay. Kasabay nito, kinulong ni Yefan ang hininga ng lalaki, at ang kanyang katawan ay gumalaw ng napakabilis sa loob ng mahigit 10 metro, na parang naging ilang mga after images. Iniwasan talaga nitong si Doc ang atake ng sword intent ng Black Mist. Nang lumitaw ang itim na ambon mula sa ibang direksyon, agad na sumugod doon si Yefan. Bang! Tinusok na ni Yefan ang dibdib ng lalaking ito gamit ang isang kamao pagkatapos na maging hugis tao mula sa itim na ambon. Hindi makapaniwala ang mukha ni Doc, nakatingin sa dibdib na puno ng dugo, ngunit bakas sa mukha niya ang kawalan ng takot. Lucifer, umubo, kahit patayin mo ako, hindi mo mapipigilan. Ayaw nang makinig ni Yefan. Pagkabunot ng kamao, diretso niyang binasag ang ulo ng lalaki. Kaagad, ang bangkay sa kanyang harapan ay mabilis na naging isang pool ng likido. Oo naman, ito ay eksaktong kapareho noong namatay ang kanyang kabanalan. Si Yefan ay halos sigurado na ang taong ito ay talagang hindi ang tunay na Doc. Humakbang si Niehuyo sa sandaling ito at sinabing, Yefan, napagmasdan lang ng mabuti ni nanay at nalaman niya na kahit na ang taong ito ay isang buhay na tao, ngunit ang kanyang kaluluwa ay mas manipis kaysa sa normal na tao. Makapal, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yefan. Saglit na nag-isip si Niehuyo at sinabing, ang kaluluwa ng isang normal na tao ay binubuo ng maraming uri ng espiritual na enerhiya na lubhang komplikado. Sinabi ko sa iyo noon na ang kaluluwa ay karaniwang nahahati sa 3 kaluluwa at 7 kaluluwa, at ang kaluluwa ay makakaapekto sa isang espiritu ng tao, psikolohiya, at maging sa pisyolohiya. Gayunpaman, ang kaluluwa ng taong ito ay tila isang kalahating tapos na produkto, tulad ng isang halo na sapilitang pinagsama, hindi talaga pinagsama. Pagkatapos ng pagkamatay ng mga ordinaryong tao, hindi agad mawawala ang kaluluwa, lalo na ang espiritu isang kaluluwang may malakas na enerhiya. Katulad ng platinum proto sa katawan ni Angel, marami siyang nagagawang hindi maisip na bagay gamit lamang ang kanyang kaluluwa. Pero, itong si Doc, sa lohikal na pagsasalita, ang kanyang cultivation base ay dapat ding magkaroon ng isang makapangyarihang kaluluwa, ngunit kapag siya ay namatay, ang kaluluwa ay agad na naglaho. Lumapit si Carlock at sumimangot, sa madaling salita, ang kaluluwang ito ay peke. Ang mga tao ang espiritu ng lahat ng bagay, at ang paglikha ng isang tao ay isang simpleng bagay. Kahit na kaya nitong gayahin ang katawan ng tao, ang paggana nito, ngunit hindi nito kayang gayahin ang isang natatanging kaluluwa.
Ang isang tunay na Diyos lamang ang maaaring lumikha ng mga tao, ngunit ang tinatawag na Diyos na ito ay hindi isang Diyos kung tutuusin. Sandaling tahimik ang lahat, at ang mga kaguluhan sa harap nila ay kasing dami ng buhok ng baka, sa buong mga palumpong. Bakit ginagawa ito ng espesyal na sugo ng langit at ng tao? Kung iisa lang ang langit at tao sa mundong ito, bakit siya nakikipaglaban at bakit nakikipaglaban siya sa mga tao? Kung gusto nito ng honghuang na bato, dapat itong direktang pumunta. Kunlun, bakit gusto mong pahirapan ng mga tao ng ganito, at pumunta dito para guluhin ang iyong asawa? Sumimangot si Su Qingzhou. Sinabi ni Ye Fan na may isang mapait na ngiti, sa pagkakaalam ko, tila napunta ito sa ating planeta upang ibalik ang mga sundalong tagapagligtas sa kanilang sariling planeta. Gayunpaman, natatakot ako na isa na lang ang natitira sa mundong ito, at walang mga rescue soldiers na may lilipat. Sa partikular, ito ay kailangang bakit, hindi ko alam, ngunit ang aking pag-iral ay maaaring makita bilang isang hadlang nito. Napakahirap subukang unawain ang sikolohiya ng buhay na dayuhan para sa mga lahi na hindi ako. Dapat itong lumalaban para sa sarili nitong sibilisasyon, at dapat din tayong manindigan sa panig ng tao. Ang magagawa natin ay pigilan ito sa patuloy na pananakit sa mas maraming tao sa ganitong paraan, gawin lang ang lahat ng ating makakaya at magkaroon ng malinis na budi. Napabuntong hininga si Carlock. Natatakot ako. Maglalaban tayo sa huli, hindi itong Diyos, kundi ang tao. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Sonia. Tiningnan ni Sonia ang numero, agad na kinuha ang telepono, at nang marinig niya ang balita mula sa kabilang linya, nagbago ang kanyang mukha ng husto. Ano? Paano kaya? Narinig din ni Ye Fan at Su Qingzhou ang balita sa telepono, at nabigla ang kanilang mga mata. Anong nangyari? Nagmamadaling tanong ni Carlock. Ibinaba ni Sonia ang telepono at nag-aalalang sinabi, biglang gustong magbigay ng isang talumpati sa telebisyon at opisyal na ipahayag sa mundo ang Pangulo na bilang tugon sa banta ng mga sinaunang mandirigma mula sa silangan at sa kamakailang madalas na pagpatay, ito ay ipapatupad sa buong federasyon. Ang Evolver Project. At para kumonekta sa akin, si Colonel Layton, ang pinuno ng FBI na namamahala sa pag-iimbestiga sa ebolusyonaryo, ay naaresto pa lamang, na sinasabing ito ay taksil. Damn it! Halatang pinipigilan nito ang mga tumututol sa ebolusyon, binablackmail din ba ang presidente? Saway ni Carlock. Umiling si Sonia, mukhang isang panukalang batas na mabilis na naipasa ng gabinete at kongreso. Imposibleng kontrolin ang Pangulo na mag-isa para gawin ang lahat ng ito. Iyon ay upang kontrolin ang isang malaking bilang ng mga tao, o. Maaga matagal na ang panahon mula noong ako ay nakikipagsabuatan, sabi ni Yehuyo. Napakamot ng buhok si Ye Fan. Sa oras na ito, hindi na niya maitago ang kanyang ulo ng kaunti pa, at hindi na rin niya kayang makipagsabayan sa kanyang mga iniisip. Walang magawa niyang sinabi, buksan mo muna ang TV at tingnan mo kung ano ang nangyayari. Kabanata 1672 Live TV. 1692. Bumalik ang lahat sa silid at binuksan ang TV, at lumabas na kitang-kita sa balita ang mga nangungunang kwento. Ang kasalukuyang federal na pangulo ay nakaupo sa isang estado ng panganib, at sa likod niya ay ilang mataas na antas na opisyal at opisyal, lahat sila ay mukhang mabangis. Gaya ng alam nating lahat, sa kabilang hemisphere, ang sinaunang kilusang martial arts revival ay nagpasimulang magsanay ng mga sinaunang martial arts mula sa kaharian ng Xia, maging ang mga tao sa labas ng kaharian ng Xia. Ang ganitong uri ng martial arts ay ginamit lamang sa mga pelikulang aksyon, at maging sa mga pelikulang science fiction lamang. Ang makapangyarihang solong sundalo na panlaban na sandata na umiral lamang sa Xia Kingdom ay ginamit bilang isang uri ng edukasyon ng mga nasa kapangyarihan sa Xia Kingdom. Naiisip mo ba na ang 5 o 6 na taong gulang na mga bata ng Xia Kingdom ay nagsimula ng sumailalim sa pagsusulit sa sinaunang martial arts? Malamang na malaking bilang ng mga bata ang lilito sa gitnang silangan, at sa oras na sila ay mga teenager, maaari nilang ibagsak ang isang truck ng mag-isa. May isip na sa loob ng 20 taon, o kahit 10 taon, sa loob ng 5 taon, magkakaroon ng 10,000 sa silangan, kahit na daan-daang milyong mga sinaunang mandirigma. Sa panahong iyon, walang grupong etniko sa mundong ito na makakalaban sa mga taga-Xia. Sa larangan ng digmaan, ang isang tao mula sa Xia na nagsanay ng sinaunang martial arts ay madaling talunin ng isang buong pangkat ng mga taong bihasa. Mga propesyonal na sundalo na gumastos ng 10 milyon para magsanay. Hindi na tayo mapoprotektahan ng ating mga baril, at ang mga bala ay walang silbi gaya ng gummies. Ang ating mga tao, na nakaharap sa mga sinaunang mandirigma, ay hindi naiiba sa 3 taong gulang na mga bata. Ang mga taong Xia ay natatakot sa kanilang sarili, kaya't kamakailan ay ipinahayag nila ang Code of Ancient Martial Arts, at nakipagsanib puwersa din sa makapangyarihang Sword God, sa Underground World upang lumikha ng Sword Handler. Oo, ang Sword God ay mula sa Xia Kingdom, at ang Sword Handler ay sumasandal din sa responsibilidad ng Xia Kingdom. Kaligtasan. Ang mga sinaunang mandirigma sa Xia Kingdom ay nasa ilalim ng kontrol. Ngunit, sino pa ang nag-isip sa kaligtasan ng ating mga tao sa ibayong dagat?
Dito, bilang inyong one vote president, mga mamamayan ng dakilang federation, ay responsibilidad na pangunahan ang lahat na ipaglaban ang sarili nilang mga sandata sa pagtatanggol sa sarili para sa sarili nilang kalayaan at sa kanilang sariling kinabukasan. Pagkasabi niyon, ang federal na pangulo ay tumayo ng walang kibu, direktang kinuha ang mikropono, at naglakad papunta sa kamera. Ako ay karangalan na ipahayag ngayon. Isang plano na nagpapahintulot sa atin na labanan ang mga sinaunang mandirigma at protektahan ang kinabukasan ng ating federasyon, pamilya, at mga anak ay pinagkaisang inaprubahan ng Kongreso. Ang evolusyonaryong plano. Ito ay magiging isang yugto ng pag-unlad ng sibilisasyon. Ang bawat isa sa ating mga mamamayan ay magkakaroon ng pagkakataon na mag-iniksyon o kumuha ng evolution stock solution. Evolusyon. Maaaring tuklasin ng stock solution ang potensyal ng bawat isa sa ating mga gene. Magkaroon tayo ng pambihirang kapangyarihan sa maikling panahon. Ang teknolohiyang ito ay nagmula sa isang sibilisasyong mas maunlad kaysa sa ating planeta. Ito ay orihinal na hinarang ng kaharian ng Siya, ngunit sa kabutihang palad, naalis ito ng ating pambansang bayani. Hindi ito plagiarism, ito ay para sa katarungan at katarungan, para mabuhay ang mga mamamayan ng ating federasyon, ninakaw ang apoy ng Prometheus. Ang evolusyonaryo. Will. Maging pioneer ng hinaharap na sibilisasyon, at bibigyan ng lahat ng pagkakataon na maging bayani ng bagong panahon. Tumalikod ang presidente at sumaludo sa isang opisyal sa tabi niya. General Robert, sa ngalan ng lahat ng mga federal na mamamayan, nais kong ipahayag ang aking paggalang sa iyo at salamat sa iyong mga lihim na aksyon sa panahong ito, na gumawa ng mahalagang kontribusyon sa aming tagumpay sa pagkuha ng evolutionary liquid. Isang nakasuot ng uniforme ng militar at cap ng militar, lumakad sa kamera ang magiting na lalaki. Mr. President, ang pagtatanggol sa bansa ay tungkulin ng isang sundalo. Pangungunahan ko ang Immortals para durugan ang mga kaaway na humahadlang sa pag-unlad ng ating federation. Nang makita itong si General Robert, hindi na mamali ni Yefan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagkumpirma, nalaman ni Yefan na si Robert nga ang pinatay ng postman. Asawa, itong si Robert ay hindi. Napansin din ni Su Qingzhou na may mali. Tinapik ni Yefan ang kanyang noo nang masakit ang ulo, pag-clone, iisa lang ang paliwanag. Ngayon tila ang French King, Doc, Robert, ay pekeng lahat. Kung kahit isang opisyal na tulad ni Robert ay na-clone, paano ito mangyayari? Hindi. Maraming tao ang hindi natin kilala, at malamang na peke rin sila. Namutla ang magandang mukha ni Su Qingzhou nang maisip niya ito. Sa kasong ito, may paliwanag nito kung bakit napakadaling naipasa ang panukalang batas na ito. Tinatayang maraming tao na sumalungat dito ang inilipat, sabi ni Carlock. Sumimangot si Sonia at sinabing, itong General Robert, narinig ko rin na siya ay napatay sa isang operasyon, ngunit siya ay palaging may mataas na prestihiyo sa hukbo, at kilala siya ng mga tao sa lahat ng estado. Ang kanyang mga salita ay talagang napakahalaga para sa pag-clone. Itong espesyal na sugo ng langit at tao, ito ay naglaro ng isang malaking laro ng chess, at kung hindi ito gumawa ng tunog, ito ay isang blockbuster, sabi ni Niuyo. Sa puntong ito, nakatayo na si General Robert sa harap ng kamera. Hinubad niya ang kanyang cap ng militar at same time na sinabi, mga mamamayan ng buong federasyon, paumanhin, ang ilang balita na namatay ako sa labanan ay kumalat para sa mga lihim na operasyon noon, na nag-alala sa lahat. Ngunit hindi mahalaga, dahil matagumpay naming binuo ang Evolution Stock Solution. Matagal pa bago ang Evolution Stock Solution ay pinasikat, ang aming unang batch ng mga matagumpay na evolusyonaryo ay nakumpleto na ang pagsasanay. Ang mga evolusyonaryong ito ay may malakas na kapangyarihang panlaban, ngunit noong kinuha nila ang Evolution Stock Solution, nagkaroon sila ng the combat power has doubled. Ang mga elite sa kanila ay bumuo ng Immortals, at ang Immortal, na hukbong ito ay magiging walang kamatayang alamat ng bansang ito tulad ng kanilang pangalan. Ngayon, tatlo sa kanila na the Immortals, ang sumama sa akin, at hayaan silang ipakita ang makapangyarihang kapangyarihan na may dudulot ng Evolution Stock Solution. Lumingon ang kamera, at dumating sa isang malawak na walang laman na damuhan, isang malaking bilang ng mga reporter sa labas, ang mga kumikislap na ilaw, pati na rin ang mga nanunood, ay ginawa ang madilim na kalangitan na parang araw. Sa oras na ito, nakatayo sa damuhan ang tatlong lalaking nakasuot ng espesyal na mga baluti ng metal, na may mabangis na aura at pakiramdam ng pang-aapi. At nang makita ang tatlong ito, agad silang nakilala ni Yefan. Ano, Phil, Sandal? Ang tatlong ito ay ang tatlo pang nabubuhay sa Dragon Knights, Ice Dragon, Fire Dragon at Thunder Dragon. Nakita ko na ang mga kristal ng yellow ay biglang namuo sa ilalim ng mga paa ng Ice Dragon Knight na si Watt, at sa loob lamang ng ilang segundo, isang malaking ice sculpture spire na 12-12 ng metro ang taas ang tumayo. Biglang bumagsak ang temperatura sa pinangyarihan, at maraming bulalas ang narinig. Sa oras na ito, ang katawan ni Sandal ay umaagos sa kuryente, at naglabas siya ng espada na parang buhawi ng kulog, binasag ang malaking ice tower, at kasabay nito, lumipad ang malaking bilang ng mga ice crystal sa karamihan ng tao doon.
Nang magsisigawan at sumigaw ang mga tao, ang fire dragon na si Phil ay muling naging sumisipol na apoy, na parabang isang dragon na apoy ang lumipad sa ere, direktang tinutunaw ang mga ice cube na ito sa ulan. Nang makitang muling naging anyo ng tao si Phil at dumapo sa damuhan, ang mga taong naalarma ng maling akala ay sumigaw ng labis na pananibik. Bumalik ang kamera sa podium, at isinuot ni General Robert ang kanyang military cap at itinuro ang kamera. Mga mamamayan ng Commonwealth, ang aming evolution stock solution ay mabilis na maipapamahagi sa mga estado, at maaaring kunin o ma-inject pagkatapos ng pagpaparehistro. Ang pagkakataong mag-evolve ay sa bawat isa sa atin. Nang makita ito, naramdaman ng lahat ng nasa farmhouse na ang hangin ay bumaba sa lamig. Lahat ng federal na estado, ibinibigay sa buong tao. Hindi ba ito nangangahulugan na sa isang kisap mata, ang tinatawag na mga evolusyonaryo ay lilito sa lahat ng dako? Hindi. Dapat itigil ang lahat ng ito. Namutla ang mukha ni Sinya, kung magpapatuloy ito, magiging purgatorio ang bansang ito. Pero paano mapipigilan? Ang dami lang nating tao. Maniniwala ako. Seryosong sabi ni Carlock. Saglit na natahimik si Yefan, at may bakas ng pag-aalinlangan ang sumilay sa kanyang mga mata, at nagsabi, hindi tayo sapat, at hindi natin ito magagawa. Ngunit may ilang mga lugar na sa tingin ko ay lubhang kainahinala. Kung mahahanap natin ang mga butas sa planong ito at mauunawaan ang mga pangunahing punto, marahil ay mapipigilan nito ang trahedya na kumalat ng labis. Anak, ano ang kainahinala? Sabihin mo sa akin dali, nag-aalalang sabi ni Niewuyo. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, sayang ang oras na magpaliwanag ng isa-isa ngayon, sa tingin ko ay isang masamang bagay lamang na pag-usapan ang mga haka-haka sa oras na ito, sundin lamang ang isang linya ng pag-iisip, at ang kalalabasan ay lalaban dito. Sabi ko, sundin mo ang utos ko. Paano ito? May mga tanong ba? Lucifer, bakit ang dami mong tanong? Bagamat bata ka pa, huwag mong kalimutan na ikaw ang hari ng impyerno. Nanalo ka sa imposibleng banal na digmaan. Ikaw ang commander. Siyempre hindi tayo. Opinyon, matigas na sabi ni Carlock. Ang lahat ay hindi maiwasang tumango, nakatingin kay Yefan, naghihintay sa kanya na magbigay ng mga tagubilin. Kabanata 1693 Imposible. 1693. Nakita ni Yefan ang ugali ng lahat, kaya tumigil siya sa pagsasalita ng walang kaparekan, at direktang ipinatupad ang mga planong-plano niyang gawin. Kahit gaano kalakas ang isang tao, may mga pagkakataong mahirap magsalita ng mag-isa. Tila, ang espesyal na sugo ng langit at tao ay para din sa planong ito. Ito ay pinlano sa mahabang panahon at nilinang ang isang malaking bilang ng mga mananampalataya. Kapag ang dami ng tao. Sa mga tuntunin ng pag-iisip, si Yefan ay natural na hindi natatakot sa sinuman sa mundong ito, ngunit ang kabilang partido ay malinaw na hindi magbibigay sa kanya ng ganoong pagkakataon para sa isang showdown. Ito ay isang katanungan ng pagmamayari ng planetary resources. Ang kalaban ay isang advanced na sibilisasyon na daan-daang libong taong gulang, marahil kahit milyon-milyong taong gulang, na may advanced na teknolohiya at pag-iisip. Sa isang diwa, noong sinaunang panahon, sila nga ang mga Diyos ng mga taong iyon. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang planetang ito ay may isang grupo ng mga angkan na may espesyal na linya ng dugo, ang mga tao ay hindi na dapat umiral, o naging alipin. Oo. Hindi masyadong mapagmataas ang fan para isipin na madali niyang mananalo sa ganoong labanan mag-isa. Ito. Panahon, maraming aspeto ang kailangang isagawa ng sabay-sabay. Walang kakayahan si Yefan, kaya kailangan niyang magtulungan ang lahat. Dumidilim na ang gabi. Matapos marinig ng lahat ang sinabi ni Yefan, bagamat hindi nila lubos na naiintindihan ang ilang bagay, agad silang kumilos. Asawa, alam kong hindi sapat ang lakas ko para kumilos kasama ka, ngunit dapat kang mag-ingat. Ang makalangit na lalaking ito ay walang balak na makipag-away ng direkta, tiyak na maglalaro siya ng yin. Sa harap ng helicopter. Silly wife, saan mo gustong pumunta? Hiniling ko na bumalik ka muna, dahil kinokolekta mo at kino-coordinate mo ang intelligence sa likod, na mas makabuluhan kaysa sa nasa harap. Wala tayong kakulangan sa mga thug, ngunit tulong sa logistic. Ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at hinalikan ang babae sa noo, pagkatapos ay tinapik siya sa likod. Tara, naghihintay si Sonya. Su. Tumango si Chingzo, na nagpapakita ng determinasyon, at mabilis na tumakbo papunta sa helicopter. Pumunta muna sila ni Sonya sa bayan, pagkatapos ay mabilis na lumipad patungong Purgatory Island. Ang mga fortification at teknolohikal na kagamitan ng Purgatory Island, bilang isang logistics intelligence base, ang pinakaangkop. Matapos maghiwalay ang lahat, si Yefan mismo ang tumapak sa lumilipad na espada at sumugod patungo sa isang disyerto na lugar sa loob. Ang puso ng disyerto na ito, sa labas ng landas, mayroong isang lambak na kilala bilang Death Canyon. At narito ang punong tanggapan ng Dragon Knights, Dragon Valley. Kakaunti lang ang mga lugar sa mundo na hindi ma-penetrate ng mga intelligence spy mula sa Tianyan, ngunit isa narito si Longo. Una, masyadong tago ang lugar na ito, at mahigpit itong binabantayan. Pangalawa, ang antas ng Dragon Knight ay hindi mas mababa kaysa sa Tianyan. Sa totoo lang,
Bago tinulungan ni Ye Fan si Su Qingzhou na mabawi ang mga mata ng langit, ang pamilya Zug at ang pamilyang Su lamang ay hindi makakapantay sa Dragon Knight. Higit pa rito, ang Dragon Knight ay patuloy na umunlad mula sa Guzhedi, na napakatatag at walang halaga para sa pagsisiyasat. Kaya naman, bagamat alam ni Tianyan ang lokasyon ng Longgo, ayaw nitong makipagsapalaran na magpadala ng mga especially iya. Ang dahilan kung bakit sumugod si Ye Fan sa Longgo para tingnan ay hindi para lipulin ang Dragon Knights. Kung ano ang nangyari sa Dragon Knight ngayon, buhay man o kamatayan, hindi na iyon mahalaga ngayon. Naisip ko lang na ang biglaang paglitaw ng napakaraming biochemical na tao ay hindi dapat lumitaw sa manipis na hangin, dapat mayroong isang eksperimentong base. Para magawa. At kung mahahanap mo ang biochemical base, pagkatapos ay sirain ito ng direkta, maaari mong maiwasan ang mas mahirap na mga kaaway. Wala pang 2 oras, pumunta si Ye Fan sa kalangitan sa itaas ng Dragon Valley, tinitingnan ng madilim at kulay abong mga gusali sa kanyan, na parabang isa itong walang buhay na sinaunang lungsod. Sa dilim ng gabi bagaman. Madilim, ngunit ang pangitain at pangunawa ni Ye Fan ay nagpapasok sa kanya na parang araw. Ang mga gusaling gawa sa bakal at malalaking bato ay tinatangay ng hangin at gumawa ng "woo" na tunog. Oo. Lumapag ang pamaypay sa isang pabilog na parisukat, na napapaligiran ng isang coliseum, na puno ng iba't ibang sandata, na tila ang lugar kung saan nagsasanay ang mga Dragon Knight tuwing karaniwang araw. Tila wala, ngunit nalaman ni Ye Fan na maraming mapanganib na kapaligiran sa paligid niya. Biglaan. Isang pares ng Escarlata na mata ang bumukas sa dilim. Tila ang hindi mabilang na mga demonyo ay biglang nagising at tinuturing si Ye Fan bilang kanilang karaniwang biktima. Oo. Napasimangot si Fan, habang iniisip niya kung ano ang mga ito, narinig niya ang mga dagandong ng matutulis na hayop na nagmumula sa lahat ng direksyon. Huho. Jia. Mabangis na higanteng aso na may malalakas na kalamnan, mukhang pitbull, nakatitig sa pulang dugo na mga mata, at sumugod kay Ye Fan. Ang mga mabangis na asong ito ay napakaitim, ang kanilang mga pangil ay puti at malamig, ang kanilang bilis ay mabilis, at ang kanilang kapangyarihan sa pagsabog ay malakas, na higit pa sa karaniwang mga aso. Sa himpapawid, isang malaking bilang ng mga raptor ang lumipad sa Pom-Teng-Teng. Ang mga raptor na ito ay nagbuka ng kanilang mga pakpak ng higit sa 1 metro, at ang kanilang mga mata ay pula. Pagkatapos sakupin ang kalangitan, tila binalak nilang sumugod kay Ye Fan anumang oras. Oo. Kumunot ang noo ni Fan, ang na-encounter niya ay hindi isang biochemical na tao, ngunit ilang mga transformed beast. Ngunit kung gusto niyang magpatuloy sa paggalugad dito, kailangan muna niyang lutisin ang mga kaguluhang ito. Kahit na ang bilang ng mga raptor at ibong mandaragit ay marami, hindi sapat si Ye Fan upang makakita. Bengtian Sword Rain. Direktang tumawag si Ye Fan ng libu-libong lumilipad na espada, na nahulog mula sa langit. Ang mga ito. Ang mga mabangis na aso at raptor ay direktang binaril hanggang sa mamatay sa maikling panahon. Kahit na may mga isda na nakalusot sa lambat, sa harap ng sword intent ni Ye Fan, sila ay agad na papatayin. Nalaman ni Ye Fan na ang mga nabagong masasamang hayop na ito ay talagang napakalakas sa mga tuntunin ng sigla at lakas sa pakikipaglaban. Kung may ibang pumunta dito, natatakot ako na talagang magkaproblema sila. Ang mas ikinatakot ni Ye Fan ay na pagkatapos mamatay ang mga mabangis na aso at raptor na ito, ang dugong umaagos mula sa kanila ay talagang nagbigay ng baho sa hangin. Ang mga gas na ito ay malinaw na napakalason din, ibig sabihin, kung wala silang anti-toxic na pangangatawan, kahit na mapatay nila ang mga masasamang hayop na ito, sila ay lason hanggang sa mamatay. Sa kabutihang palad, personal na pumunta dito si Fan, kung hindi, nagpadala siya ng iba para mag-imbestiga, karamihan sa kanila ay ipapadala sa kamatayan. Pagkatapos gumastos. Ilang minutong pinugutan ng ulo ang lahat ng masasamang hayop, itinuon ni Ye Fan ang kanyang paningin sa isang parang tore na gusali. Sneaky, hanggang kailan mo gustong magtago? Kapag kumilos ako, wala ka ng pagkakataon. Oo. Napansin ni Fan na may 2 aura doon, kaya nag-concentrate siya ng lakas. Hindi ito malakas para sa kanya, ngunit medyo pamilyar ito, at parang déjà vu. Sa dilim, 2 figure ang lumabas mula sa mga anino, parehong nakasuot ng itim na balabal. Isa. Ngumiti sila na may kaunting emosyon, I have not seen you for so many years, you are really getting more and more outrageous. Narinig ang iba pang mga boses na ito, nakaramdam ng goosebumps si Ye Fan sa buong katawan, natigilan, at nahulog ang lahat ng lumilipad na espada sa kanyang katawan. Hindi. Imposible. Ikaw ay. Maging si Ye Fan, na sanay makakita ng malakas na hangin at alon, ay mapatla sa oras na ito, at may nanginginig na kristal sa kanyang mga mata. Kabanata 1694 na duguan ng lambak ng ilog. 1694. 2 lalaking may itim na balabal ang tumalon mula sa tore, dumating sa isang posisyon na mahigit 10 metro ang layo mula kay Ye Fan, at tinanggal ang mga talukbong sa kanilang mga ulo. Medyo pandak na tao, may mga pekal sa mukha, flat ang facial features, at medyo tapat na hitsura. Ang isa naman ay may galos sa mukha at isang pares ng espadang kilay. Medyo mabangis ang kanyang hitsura, ngunit napakapayapan ng kanyang mga mata.
Sa dilim kapag ikaw. Nakita ni Fan ang dalawang alaalang ito, sa kanyang mga bangungot, ang mga mukha na hindi mabubura paminsan-minsan ay lumitaw sa kanyang puso. Isang mais na ilog, na may mga bangin sa magkabilang gilid ng ilog. Ang tanging bagay. Ang mga kondado ng bakal sa kabila ng ilog, ang mga magulong bato, ang mga makakapal na puno, lahat ay madilim at malamig. Ang madilim. Boss, dalhin mo dito ang mga kapatid mo. Itong bakal na kondado ay pinapaboran na ng Diyos. Ito ang nagbibigay sa atin ng paraan para mabuhay. Gamitin ang the terrain dito, hinahati ang pangunahing puwersa ng kalaban, ito lang ang paraan para manalo. Hawak ng may pekas na lalaki ang dalawang dagger na may bahid ng dugo at sumigaw ng malakas. Bakas pa rin sa mukha ng binata ang kawalang gulang, nakatingin sa daan-daang humahabol na lumabas mula sa gubat sa di kalayuan, ang sakit sa kanyang mga mata ay hindi mapigilan. Hindi. Pangungunahan ko ang mga tao na magbabantay dito, kayong tatlo dalhin ang isang tao sa pamamagitan ng bakal. Sabi ng binata. Isang lalaking may mabangis na espada at kilay ang umungal ng malakas, huwag kang maiinip. Ang naghihintay sa iyo ay ang arkanghel ng Holy Royal Court. Ikaw lang ang makakasugpo sa kanya ng 100% dito. At ang daming tao dito, kaming tatlo lang na magaling sa malawakang atake ang makakapidyaw sa kanila. Ito ang pinakamakatwirang pamamahagi ng kapangyarihang panlaban. Isang kulot na lalaki na nakausli ang mga mata ang nagsabi, Boss, alis na tayo. Itanong mo kay Murphy, ito lang ang pagkakataong manalo. Kapag ang pangunahing puwersa sa magkabilang panig ng mga ito ay nagtagpo, lahat tayo ay tapos na. Napatingin ang binata sa isa pang lalaki na may hawak na pamaypay na sandata sa tabi, na masakit na tumanggo. Tingnan mo, boss, ito lang talaga ang pagkakataong manalo. Napakamahal ng mga sundalo sa larangan ng digmaan, hindi ba ang sabi mo? Pumunta at lutisin ang mga tao sa kabilang panig, at mayroon tayong pagkakataong mailigtas. Nakangiting umasa ang pekas na lalaki. Pinunasan ng binata ang kanyang mukha ng gusto upang matuyo ang likido sa kanyang mukha, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, sige, hintayin mo ako, kukuha ako ng isang tao na umalalay sa iyo pagkatapos kong mapatay ang mga naroon. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ng binata ang natitirang ilang kasama, mabilis na nilampasan ang bakal na kondado, at tumalon sa malayong tapat ng pampang ng lambak ng ilog. Pero pagdating lang nila sa tapat ng bangko, may narinig silang, keng, mula sa likod, the sound of metal breaking. Ang bakal na kondado ay pinutol ng mabangis na mukha. Kayo. Tumingin ang binata sa tatlong magkakapatid sa kabila ng bangin, at sa 12 ng mga elit na sundalo na tumingin sa kamatayan, at naramdaman na malapit ng mahati ang kanilang mga puso. Ang payat ay tumawa ng mas malala kaysa sa pag-iyak, ngunit sinigawan pa rin ang binata, Boss. Live with your brothers. Tumawa ang may pekas na lalaki, nagtaas ng 2 bal-araw na may bahid ng dugo sa magkabilang kamay, at sumigaw, para sa kalayaan. Divine puot. Iba pang dosenang mga tao ang nagtaas ng kanilang mga braso at sabay na iwinagayway ang kanilang mga sandata, sumisigaw ng Divine Wrath. Susunod na segundo, sa ilalim ng pamumuno ng 3 tao, ang pangkat ng higit sa 100 tao ay direktang sumugod sa daan-daang tao sa kabilang panig. Bumuo ng pormasayon ng kalaban. Pasulong. Ang dugo ay parang nakasisilaw na paputok, marahas na namumukadkad sa battle formation. Ilog. Sa kabilang panig ng lambak, ang binata ay duguan ang mga mata, nakakuyong ang kanyang mga kamao, inikot ang kanyang ulo at pinamunuan ang mga tao patungo sa kabilang panig ng baybayin, at naglunsad ng isang pagsalakay. Patayin. Isang dagandong na puno ng kalungkutan ang umalangaw sa lambak ng ilog. Ang mga alaala ng bawat eksena ay nagparamdam kay Yefa ng kirot sa kanyang puso hanggang ngayon. Siya. Huminga ng malalim at kumalma. Abaddon, Samuel. Talaga? Ikaw ba talaga? Nanginginig ang boses ni Yefan, at muling lumitaw ang dalawa sa harap niya, na parang noong nakaraang buhay. Boss, tama ang nabasa mo, tayo na, si Abaddon, na may pekas na mukha. Ngumisi, at sinabing, hindi ko inaasahan na makikita kita muli. Oo. Humakbang si Fan na may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, sa unang labanan sa New Zealand, inilibing kita ni Beelzebub gamit ang sarili kong mga kamay, bakit mo? Bakit buhay pa tayo? Boss, napaka-importante ba nito? Hindi ba't higit na mahalaga kaysa sa lahat ang muling pagkikita ng ating mga kapatid? Bakit ang daming tanong? Oo, matagal na naming gustong maghanap ng magkapatid, pero natatakot kaming magkita kayo. Ay traitor kaming mga patay na multo bilang mga alien. Ngumiti si Abaddon ng pilit. Agad na umiling si Yefan, paano ito? Nakipaglaban ka hanggang sa huling sandali kasama ang Allied Forces of the Old Dominators para takpan kami. Hindi kita nakakalimutan. Tumawa si Abaddon, inabot at tinapik ang balikat ni Samuel sa tabi niya, kung maririnig mo ako, sasabihin ko, hindi na kailangan pang magtago, mga kuya, paano na lang dahil ilang taon na tayong patay. Huwag mo kaming kilalanin. Ngumisi si Samuel at tumango bilang relief. Masyadong komplikado ang mood ni Yefan sa oras na ito, at pinilit niyang ngumiti, ikaw. Nabuhayan ka ba ng isang clone?
Matapos mailibing ang bangkay ng namatay, hindi tumigil doon si Yefan at ang iba pa upang ilipat ang kanilang mga posisyon sa lalong madaling panahon. Kaya, kung may palihim na naghukay ng katawan, hindi imposible. Bagaman, pumunta si Yefan para alamin ang mga buto ng matatandang kapatid at inilibing sila sa Purgatory Island, walang kasiguraduhan na sila talaga ang mga butong iyon. Boss, mahabang kwento kung bakit tayo nabubuhay, at saglit lang hindi ko maipaliwanag. Ikaw ay, halika rito, bakit hindi tayo uminom ng mabuti at sabihin sa iyo ang tungkol sa mga nakaraang taon ng dahan-dahan, umaasang mungkahi ni Abaddon. Kung gusto mong uminom, magagawa mo ito sa hinaharap. Sabihin mo sa akin, base ba ito para sa mga biochemical na eksperimento? Patuloy na tanong ni Yefan. Abaddon. Ngumiti, boss, masyado kang nag-iisip, hindi tulad ng iniisip mo. Ano iyon? Tanong ni Yefan. Boss, huwag kang mag-alala, hahanap tayo ng mapag-usapan ng dahan-dahan, sabi ni Samuel. Yeah. Saglit na nag-alinlangan ang fan, at kasabay nito, habang siya ay huminahon, napagtanto niya ang higit pang mga problema. Paano mo nalabanan ang mga makamandag na gas dito? At, dahil buhay kayong dalawa, paano si Beelzebub? Nang marinig ang tanong ni Yefan, natigilan sina Abaddon at Samuel. Boss, dahil buhay tayo, umunlad na tayo. Si Beelzebub naman, kakalabas lang niya. Kukontaken natin siya at hahayaan siyang bumalik sa lalong madaling panahon, nakangiting sabi ni Abaddon. Nakakunot ang mga kilay ni Yefan, mabilis na umiikot ang kanyang isip, bigla siyang may naisip, at nadurog ang kanyang puso. Purgatorio Island. Oo. Biglang nagbago ang mukha ni Fan, nanlamig ang kanyang mga mata, at sinabi niya, nagpunta si Beelzebub sa Purgatory Island. Ang layunin ng langit at tao ay si Chu Yunyao. Kabanata 1695 gap. 1695. Haha, boss, ano ang pinagsasabi mo? Paanong nasa Purgatory Island si Beelzebub? Huwag ka nang manghula, maghanap tayo ng mapag-usapan ng dahan-dahan. Umiling si Abaddon at ngumiti. Kinuha ni Yefan ang kanyang telepono, kukontaken ko si Sally Ye. Boss, ano ang ginagawa mo, hindi ka naniniwala sa amin. Sinabi ni Samuel sa pagkabigo, hindi kaya ang aming nakamamatay na pagkakaibigan, lahat ba ay peke? Hindi nagsalita si Yefan, at nagpatuloy sa pagdial ng numero ng mag-isa. Nang makitang malapit ng makipag-ugnayan si Yefan sa Purgatory Island, biglang nanlamig sina Abaddon at Samuel. Nakita ko ang kamay ni Samuel na biglang naikuyom ang kanyang kamao at direktang hamampas sa gilid ni Yefan. Ngunit naging mapagbantay na si Yefan, at ang bilis na ito ay hindi makakapantay sa kanya. Bahagya siyang umatras at umiwas ng kamao. Nagkunwari lang akong nagdidial ng number, and you all revealed the truth. Nagpunta talaga si Beelzebub sa Purgatory Island. Malamig ang mga mata ni Yefan. Nang matuklasan nina Abaddon at Samuel ang pakulo, hindi nila napigil ang matigilan. Tulad ng inaasahan ng boss, maaari mong isipin ito. Dumilim ang mukha ni Abaddon, pero huli na ang lahat, malamang nagtagumpay na si Beelzebub. Nahulaan na ang pagkamatay ni Chu Yunyao, siya kung hindi ka makakaligtas ngayon, isuko mo na lang. Nabalisa ang buong katawan ni Yefan, ang propeta. Siya ay talagang nagtatrabaho para sa mga Diyos. Bakit kailangan mong lumaban sa mga Diyos? Kasama ang ating mga kapatid, gawin nating mas maunlad na sibilisasyon ang buong sangkatauhan, hindi ba? Tanong ni Samuel. Isang pahiwatig ng sakit ang sumili sa mga mata ni Yefan, at walang pakialam na sinabi, ayokong makipagtalo sa iyo tungkol sa kung ano ang lalaking iyon. Pero kahit isang bagay lang, sigurado ako. Ang tatlong kapatid ko na namatay sa labanan ay tiyak na hindi. Saktan at lokohin ang sariling bayan. Bumantong hininga si Abaddon, dahil sinabi mo na iyon, boss, hindi na kailangang makipag-chat. Bilang. Nang matapos siyang magsalita, biglang sumambulat si Abaddon ng dilaw-berdeng makamandag na ambon mula sa mga butas sa buong katawan niya. Tila balot siya ng kakaibang makamandag na gas, at ang makamandag na gas na ito ay eksaktong kapareho ng dugo ng mga patay na aso at raptor na iyon. Bumangon ka, mga munting sinta ko. Ikanaway ni Abaddon ang kanyang mga braso, at ang mga bangkay ng mga mabangis na aso at raptor sa paligid ay talagang nagliwanag muli sa kanilang mga iskarlata na mata. Ang mga bangkay na aso at mga bangkay na ibon, tulad ng mga nabuhay na muli na zombie, habang naglalabas ng makamandag na gas, ay kinaladkad ang kanilang mga sirang katawan at inatake si Yefan. Ang ganitong tanawin ay sapat na upang takutin ang mga mahina ang loob. Kung ikukumpara sa mga nabubuhay, ang pag-atake ng mga patay na hayop na ito ay mas nakakatakot. Nang makita ang matamis na ngiti sa mukha ni Abaddon, sa wakas ay naunawaan ni Yefan na ito ang kakayahan ng evolver na nakuha niya. Kahit na si Shuwei ay nagko-concentrate, ngunit kaya niyang manipulahin ang bangkay, at ang kabuuan ay naging isang lason na tao. Kung noon pa man, ang tunay na Abaddon, na nagtataglay ng gayong mga kakayahan, ay talagang sapat na upang sirain ang isang hukbo ng mag-isa. Kahit ngayon, ang kakayahang ito ay nakamamatay sa mga taong may katamtamang lakas, at ang mga lason ng bangkay na ito lamang ay hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Nakakalungkot lang nakaharap nila si Yefan na may bloodline ng Fire Dragon Realm.
Si Yefan ay hindi natakot sa mga lason na ito, itinaas ang kanyang kamay at muling nagpatawag ng libu-libong lumilipad na espada sa hangin, na nakapalibot sa kanyang katawan. Alab ng dragon. Direktang naglabas si Yefan ng malaking dami ng apoy ng dragon, at bawat espada ay may dalang apoy ng dragon, sumisipol at lumilipad. Sa sandaling mahawakan ng mga nabuhay na muli na bangkay ang lumilipad na espada na may apoy ng dragon, sila ay tinusok at sinunog sa lupa ng sabay-sabay. Hindi inakala ni Abaddon na ang kanyang grupo ng mga makamandag na hayop ay mawawasak ni Yefan ng ganoon kadali. Sa sandaling ito, umikot si Samuel sa likod ni Yefan, at ang kanyang buong katawan ay biglang buhol-buhol, ang kanyang pangangatawan ay tila lumaki, at ang kanyang damit ay punit-punit. Ang orihinal na mabangis na mukha ni Samuel ay puno ng laman at dugo, at ito ay kakilakilabot. Sa isang mabilis na sprint, hinampos niya ang kanyang dalawang malalaking kamay patungo kay Yefan. Ang balat ng kanyang mga kamay ay bukol-bukol at umuusok na mainit, parang mga batong nasunog sa apoy. Hindi niuinggan ni Yefan ang kanyang ulo, diretso siyang nag-sword intent at tinamaan ang dibdib ni Samuel. Ah! Sumigaw si Samuel, tumutulo ang dugo, at ang tila walang katumbas na tigas at mainit na balat ay hindi napigilan ang layunin ng espada ni Yefan. Si Abaddon ay tumakbo pasulong at nagbuga ng makapal na makamandag na ambon patungo sa bibig ni Yefan. Itinaas ni Yefan ang kanyang espada sa kabilang banda, at biglang sumabog ang isang sword intent kay Longyan. Boom! Ang makamandag na ambon ay direktang nagkalat, at ang layunin ng espada ay direktang tumusok sa kalahati ng katawan ni Abaddon. Hindi nag-react si Abaddon sa pagkamatay niya, sobrang bilis. Bumagsak sa lupa, nakita ni Samuel, na dumudugo ng husto, ang eksenang ito at sa wakas ay napagtanto na silang dalawa ay hindi talaga kalaban ni Yefan. Ang lakas ni Yefan ay hindi isang bagay na mapupunan nila ang agwat sa pamamagitan ng ilang espesyal na kakayahan. Poison, ang hukbo ng mga muling nabuhay na bangkay, sobrang depensa, pinahusay na lakas, at mataas na temperatura ng balat. Ang mga kakayahang ito ay napakalakas sa mata ng mga ordinaryong tao, ngunit sa harap ni Yefan, na may ganap na kapangyarihan, ito ay parang wala. Matapos ayusin ni Yefan ang dalawa, sinimulan niyang tawagan si Chu Yunyao sa Purgatory Island, ngunit patuloy na nagriring ang telepono, ngunit walang sumasagot. Walang sumagot. Nang si Yefan ay nasa estado ng kaguluhan, narinig niya si Semail na napaatras at malungkot na ngumiti, "Boss. Ayoko pang mamatay sa pangalawang pagkakataon. Ayokong mamatay." Sumimangot si Yefan at nanikip ang kanyang dibdib. Bagamat alam niya na ang kabilang partido ay hindi niya tunay na kapatid, ang kanyang memorya, ang kanyang hitsura, ay eksaktong pareho. "Boss, pasensya na po sa inyo, may susi dito, magagamit niyo po ako." Lumingon si Yefan at nakita si Samuel na nakahiga sa bingit ng kamatayan, may hawak na bagay sa kanyang kamay. Lumapit siya kay Samuel, yumuko, at inabot niya ang nasa kamay niya. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumabog si Samuel. Sa kanyang huling lakas, tumubo ang mga tumigas na kuko na kasing talas ng mga kutsilyo sa kabilang kamay niya, na tumutusok sa puso ni Yefan. Nang makitang nagtagumpay siya, nagpakita si Samuel ng labis na kaligayahan. Ngunit sa sumunod na segundo, may bakas ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Paano ito posible? Ayaw makita ni Samuel na ang matatalas na mga kuko ay kumamaulang ng kaunti sa balat ni Yefan. Ang makapangyarihang katawan na kanyang nabuo ay talagang hindi kayang saktan si Yefan. Fallen. Alam ni Yefan na ito ang mangyayari, ngunit sa ganitong paraan lamang siya maaaring maging walang awa at ganap na tapusin ang Semail na ito. Direktang tinapik ni Yefan ang isang kamay niya, at pagkatapos makarinig ng nakakabasag na tunog, natahimik siya. Ha! Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Yefan, nilabanan ang sakit ng kanyang mga mata, pinipigilan ang sakit sa kanyang puso, at nagplanong pumunta muna sa contact person upang makita kung maaari niyang malaman ang sitwasyon sa Purgatory Island. At sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Yefan. Kabanata 1696 na dumating ang kamatayan. 1696. Ang Purgatory Island, ang sariling laboratorio ni Chu Yunyao, ay pinalawak na ang lugar nito. Ang buong laboratorio na parang kuta ay puno ng iba't ibang kagamitang teknolohiya na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao at mas mahirap gamitin. Sa oras na ito, si Chu Yunyao, na nakasuot ng puting lab coat at itinali ang kanyang buhok para iligtas ang gulo, ay nasa laboratory table, na nakatuon sa paghahati sa ulo ng babaeng envoy. Kinokontrol ni Chu Yunyao ang isang makina, gamit ang 4 na mekanikal na braso, patuloy na nagpapalit ng mga kasangkapan, na naghihiwalay sa maselang ulo ng babaeng sugo sa maliliit na bahagi. Kawili-wili, lumalabas na maaari itong maging ganito. Walang kamalay-malay si Chu Yunyao na nagpakita ng isang kaakit-akit na ngiti. Para sa kanya, ang direktang pagmamasid sa mga makinang nilikha ng langit at ng tao ay maaaring makakuha ng maraming. Ang ganitong uri ng agham at teknolohiya ay nagdudulot sa kanya ng pagiging bago ni Joy na nabighani sa kanya. Pagkatapos ng isang panahon ng pagsusuri, ang robotic na braso ay naglabas ng isang buo na transparent na kristal mula sa ulo. Ito ay sumimangot si Chu Yunyao, maingat na nakilala at nag-isip tungkol dito, nagningning ang kanyang mga mata.
Napaka-interesante. Nang kunin niya ang transparent na kristal at nagplanong pumunta sa isa pang experimental machine para sa pagsusuri, narinig niya ang video communication mula sa laboratory ring. Sa screen, lumitaw ang isang mapatla at payat na lalaki na nakausli ang mga mata. Ang lalaki ay tila nasugatan at naghihingalo. At ang taong sumuporta sa kanya ay si Leviathan. Ate Yunyaw. Si Ate Yunyaw ang nagbukas ng pinto. Ako ito. Nag-aalalang sigaw ni Leviathan. Sumimangot si Chu Yunyaw at naiinis na sinabi, anong problema? Abala ako. Oops, buksan mo muna ang pinto hipag at papasukin ko si Beelzebub. Nalason si Beelzebub, tulungan mo akong subukan kung anong klaseng lason ang nahawahan niya. Sigaw ni Leviathan. Beelzebub. Naisip ito ni Chu Yunyaw, at gulat na sinabi, ang taong ito ay si Beelzebub. Hindi ba siya patay na? Medyo natarante rin si Leviathan, ako, hindi ko masabi agad. Nung nasa barko ako, nahanap ako ni Beelzebub, siya, nalalason na siya, ay detoxify muna natin siya. Ang fleet ng Leviathan ay malapit sa Purgatory Island, at gaya ng dati, pinangangasiwaan niya ang mga pagsasanay sa kamay na ito. Ngunit biglang lumitaw ang isang maliit na bangka, at ito pala ay ang kapatid na si Beelzebub na namatay sa labanan, at hindi siya makapaniwala. Ngunit sa anumang kaso, natagpuan ni Leviathan ang kanyang naghihingalong kapatid, syempre, ay labis na nababalisa, kaya mabilis niyang dinala siya kay Chu Yunyaw para humingi ng tulong. Sa anumang kaso, iligtas muna ang kapatid. Bagamat may mga pagdududa si Chu Yunyaw, hindi niya maaaring hayaan siyang mamatay. Pagkatapos ng lahat, siya ay kapatid ni Yefan, kaya binuksan niya ang pinto ng laboratorio. Mabilis na inalalayan ni Leviathan si Beelzebub, na walang lakas, at humiga sa single bed sa laboratorio. Ito ay talagang isang dissection table, ngunit sa sandaling ito, hindi siya masyadong mag-alala. Naglakad si Chu Yunyaw papunta sa pang-eksperimentong bangko, sinulyapan ang payat na Beelzebub, at nagtanong, makakapagsalita ba siya? Anong mga sintomas? Beelzebub. Tinanong ka ni Hipag. Sabi ni Leviathan sa tabi niya. Ngunit iginalaw ni Beelzebub ang kanyang mga labi at hindi makapagsalita. Hipag, bakit hindi ka pumunta at subukan ang dugo ni Beelzebub? Nag-aalalang tanong ni Leviathan. Tahimik na bumantong hininga si Chu Yunyaw, pagkatapos ay pinindot ang ilaw na susi, kinokontrol ang isang mekanikal na braso, nagunat, at nagpunta upang kuhaan ng dugo si Beelzebub. Tiningnan ni Leviathan ang eksenang ito, natulala, mabait, pati dugo ay kinukuha ng robot. Ang aking device, pagkatapos mag-drawing ng dugo, ay maaaring direktang pag-aralan ang data at makuha ang mga resulta mula sa pagsusulit, na mas mabilis kaysa sa paggawa nito mismo, paliwanag ni Chu Yunyaw. Napangiti si Leviathan, medyo hindi komportable ngayon, pakiramdam na masyadong perfunctory si Chu Yunyaw, ito pala ay mali ang pagkakaintindi niya. Hindi nagtagal, nakakuha si Chu Yunyaw ng isang set ng data. Sa pagtingin sa iba't ibang mga parameter sa screen, hindi niya maiwasang mapasimangot, at may bakas ng pagdududa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sister-in-law, anong uri ng lason ang mayroon si Beelzebub? Umangat si Leviathan at kunwaring nakatingin dito, ngunit hindi niya ito maintindihan. Tumingin si Chu Yunyaw kay Beelzebub na nakahiga, at malamig na sinabi, hindi siya lason. Natigilan si Leviathan, paano ito? Ang komposisyon ng dugo niya ay hindi isang normal na tao. Kasunod ng mga likidong iyon ng transformer katulad ng unti-unting naging hindi mapakali ang ekspresyon ni Chu Yunyaw. Natigilan si Leviathan, ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan si Beelzebub, ngunit natagpuan na ang kabilang partido ay umupo na mula sa eksperimentong mesa. Ang sulok ng bibig ni Beelzebub ay kumaibot sa kakaiba at nakakatakot ng ngiti, na parang multo na nakatitig kay Chu Yunyaw. Hindi ka takataka na hindi ka matitiis ng mga Diyos. Gusto kong hintayin kang makalapit, ngunit tila wala akong pagkakataon. Hindi. Kahit gaano pa kabagal ang tugon ni Leviathan, naisip na niya ito ngayon. Talaga. Isang peking pagpapanggap na kapatid ko. Galit na galit si Leviathan, tumalon pababa, at pinunit ang peking Beelzebub na ito. Ngunit biglang ibinuka ni Beelzebub ang kanyang bibig at iniluwa ang isang subo ng berdeng kamandag. Masyadong nagmamadali si Leviathan, at mahirap iwasan, kaya kinailangan niyang gamitin ang kanyang tunay na enerhiya para hamarang pasulong gamit ang kanyang mga braso. Ngunit isang hakbang pa rin ang huli. Matapos ay spray ang braso, tumusok ito at diretsyong nasunog, at mabilis na tumagos ang itim-berdeng lason sa kanyang balat. Pakiramdam ni Leviathan ay paralisado ang buong katawan, bumagsak sa lupa, at patuloy na kumikibot. Tumalon si Beelzebub mula sa test bench, tumawid sa Leviathan, at direktang umarangkada patungo kay Chu Yunyaw sa entablado. Si Chu Yunyaw ay sobrang kalmado, sinampal ang isang pulang butones gamit ang isang kamay, at isang hugisingsing na bulletproof na salamin ay mabilis na bumangon mula sa platform. Kangkeng. Direktang tinatakpan ng makapal na bulletproof na salamin ang center console, na humaharang sa sprint ni Beelzebub. Kasabay nito, naglabas ang laboratorio ng alarma, na tumunog ng direkta sa isla.
Nagbuga ng lason si Beelzebub at sinubukang sirain ang salamin, ngunit hindi gaanong epekto. Sumuko ka, ang komposisyon ng baso na ito ay hindi isang bagay na maaari mong sirain. Malamig na sabi ni Chu Yunyao. Ngunit pinaikit ni Beelzebub ang kanyang mga mata at sinabing may matalim ng ngiti, talagang kailangan mo ng hangin sa loob, tama ba? Pagkatapos na sinasabi iyon, itinaas ni Beelzebub ang kanyang ulo at sinulyapan ito. Oo naman, nalaman niyang may kung ano sa ibabaw ng ulo ni Chu Yunyao. Isang slit ventilation window. Napansin din ito ni Chu Yunyao, ngunit hindi niya akalain na ang metal na bakal na plato dito ay madaling mababasag ng kalaban. Kakaibang ngiti si Beelzebub, at biglang naging kakilakilabot ang kanyang mukha, at nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Nakita ko na ang kanyang mga kamay at paa ay patuloy na lumalaki, ang kanyang katawan ay namamaga, ang kanyang kutis ay naging itim at berde, at ang kanyang ulo ay naging hindi katulad ng isang tao. Sa higit sa 10 segundo, ang buong ulo ni Beelzebub ay naging parang langaw na ulo. Nakatitig sa dalawang pulang tambalang mata. At ang kanyang katawan ay parang tutubi na nakabalot sa isang matigas na shell, na may isang pares ng malasekada na pakpak na nakabuka sa kanyang likuran. Nang makita ang nakakatakot na halimaw na insekto, ang nahulog na Leviathan, kahit na nakalimutan ang sakit sa kanyang katawan, ganap na natigilan. Si Chu Yunyao ay napaatras din ng 2 hakbang. Kung tutusin, babae rin siya. Bihirang makakita ng ganitong kasuklam-suklam at pangit na halimaw nang hindi umiiyak dahil sa takot. Gia. Gatlang M. Ibinuka ng halimaw ng insekto ang kanyang bibig at tumalsik palabas. Lumipad palabas ang mga pares ng maliliit na nakakalason na insekto. Ang mga nakakalason na insekto ay kinokontrol nito, at nag-drill sila sa vent, at direktang pumasok sa center console mula sa vent. Ang magandang mukha ni Chu Yunyao ay mapatla, ang kagamitang pandepensa na ginamit niya para protektahan ang sarili, ngunit ngayon siya ay ikinulong at pinatay. Sa sandaling ito, sina Ye, Azazel, Asmodeus at iba pang nakarinig ng alarma ay pumunta sa laboratorio. Nang makita ng lahat ang mga halimaw ng insekto sa laboratorio, at pagkatapos ay nakita ang mga matingkad na kulay na nakakalason na insekto, at si Chu Yunyao na nakakulong sa loob, bigla nilang naintindihan kung ano. Bilis! Ibaba mo ang bulletproof na baso. Sigaw ni Azazel. I-block ko ta. Nag-apoy si Ye ng purple black magic flame sa kanyang kamay, at sumugod upang saksakin ng espada ang halimaw ng insekto. Ang bilis ng halimaw ng insekto ay halatang mabagal, at ang isang dugtungan ay naangat, ngunit ito ay direktang pinutol ni Ye. Ngunit ang kamandag ay nakakalat, at si Ye ay hindi nang ahas na lapitan ito ng padalos-dalos. Nang makita ni Chu Yunyao ang mga resquare na dumarating, naisipan din niyang tanggalin ang bulletproof na salamin, ngunit ang bilis ng pagbaba ng salamin ay masyadong mabagal. Naririnig ang humijing na tunog ng lumilipad na mga insekto na nagmumula sa air vent sa itaas. Si Chu Yunyao ay nakasandal sa bulletproof na salamin, at ang kanyang ulo ay nababalot ng malamig na pawis. Ang lason ng insektong halimaw na ito ay maaaring gumawa ng Leviathan na malayo sa alikabok. Lahat sila ay nalason hanggang sa kamatayan. Kung siya ay tinamaan, malamang na hindi niya ito mailigtas sa oras. Ang punto ay, siya ay nalason, sino ang makapagliligtas sa kanya? Hindi pinangarap ni Chu Yunyao na biglang dumating ang kamatayan. Ang lakas ni Ye ay kayang sugpuin ang halimaw na insektong ito, ngunit nalaman din ng lahat na huli na ang lahat, at napanood na lamang nila ang mga makamandag na insektong iyon na umaatake kay Chu Yunyao. Biglang lumitaw ang isang string ng mga kakaibang musical notes sa likod ng lahat, at pagkatapos, isang puting liwanag ang lumitaw sa laboratorio. Ang isang malaking bilang ng mga berdeng spot ng ilaw ay tumagos sa hangin, na parang may mga pagsabog pa rin ng halimuyak. Ang tahimik at mapayapang enerhiyang ito, sa sandaling mahawakan nito ang mga lumilipad na insekto, ang mga lumilipad na insekto ay tila nakatulog, isa-isang bumagsak sa lupa na superior. Maging ang napakalaking halimaw na insekto ay tila hindi gaanong mabangis at nanginginig. Si Chu Yunyao ay pawis na pawis at nakita na ang lumilipad na insekto ay nahulog sa lupa nang hindi siya nasaktan, kaya dali-dali siyang pumunta sa pinto at sumama sa karamihan. Anghel! Nakita ni Asmodeus at ng iba pa na, sa hindi malamang oras, si Angel, na nakasuot ng puting damit at may mapagmataas na hitsura, ay lumitaw sa labas ng pinto. May bola ng liwanag sa kamay ng dalaga, at siya ang gumamit ng mahiwagang spell para mawala ang tonalilakay ng mga makamandag na insektong ito. Ang mga walang kwentang tao ay hindi kayang harapin ng isang grupo ng mga surot. Sabihin mo sa akin, kailangan mo ba ng proteksyon ng Diyos? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para hindi maniwala sa Diyos? Mukhang proud si Angel. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi lang sila nakaramdam ng sama ng loob sa kay-abangan ni Angel, bagkus, sa kabaligtaran, naramdaman nilang sobrang cute nitong Protoss Princess. Anong nangyayari dito? Anong klaseng halimaw iyon? Napatingin si Ye sa halimaw ng insekto na hindi nang ahas na kumilos, na may pagtataka sa mukha. Pag-usapan natin ito mamaya, tingnan natin kung ano ang kalagayan ng Leviathan.
Dinala ni Exi Lin Yuan ang mga tao upang iligtas sila. Maraming iniisip ang bumungad sa mga mata ni Chu Yunyao. Ano ang naisip niya? Kinuha niya ang cellphone niya sa coat niya. Siya ay masyadong kinakabahan ngayon lang, at wala siyang oras upang pamahalaan ang isang tawag sa telepono. Kung titingnan ngayon, si Yefan talaga ang tumawag. Walang pag-aalinlangan, diretso siyang tumawag. Kabanata 1697. Sino ito? Noong 1697. Ang Dragon Valley ay magulo, at may mga tambak ng halimaw na bangkay tulad ng Sherifield. Nang marinig ni Yefan ang pagring ng telepono, kinuha niya ito at mabilis na sinulyapan. Nalaman niyang numero iyon ni Chu Yunyao, at agad na kinuha ito ng tuwang-tuwa. Hoy! Yunyao! Kamusta ka? Napakadelikado ng Purgatory Island. Baka hinahanap ka ng peking Beelzebub. Huwag kang maniwala sa kanya. Sabi ko huli na, wala nang oras para sumagot. Tahimik na naghintay si Chu Yunyao para matapos ni Yefan ang lahat ng mga salita nang walang sinasabi. Pagkatapos magsalita ni Yefan, naghintay siya ng ilang segundo at nalaman niyang hindi tumugon si Chu Yunyao, kaya hindi niya maiwasang magtaka. Yunyao, nandyan ka ba? Well, sagot ni Chu Yunyao. Nakahinga ng maluwag si Yefan, ngunit pagkatapos ay nagtanong ng kakaiba, bakit hindi ka nagsasalita? Tapos na ang lahat, ang lalaking iyon, nahuli, mahinahong sabi ni Chu Yunyao. Nanlamig si Yefan sa kinatatayuan, at sa wakas ay lumuwag ang kanyang tensyon sa puso. Ngunit hindi niya napigil ang sabihin ng may panlulumo, kung gayon bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga, ginawa mo akong magsalita ng napakaraming bagay na mag-isa, tulad ng isang baliw, ang aking dugo ay malamig. Gusto ko lang marinig, tinatrato mo ako gaano kabalisa, sabi ni Chu Yunyao. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, naririnig mo na ba? Gaano ako nag-aalala para sa iyo? Tungkol doon. Napaka-flat ng tono ni Chu Yunyao, pero medyo mabilis. Nagpout si Yefan at nagtanong, paano mo nahuli ang biochemical na lalaking iyon? Hindi ko nahuli, si Angel ang nakahuli nito sa isang kritikal na sandali gamit ang isang mahika na pumipigil dito, totoo ang sinabi ni Chu Yunyao. Sa pagkakataong ito, niligtas niya ako. Ang boses ni Kier ay biglang nagmula roon, ikaw ay isang tao na maaari pa ring magsalita, at ang Diyos na ito ay nagpapahintulot sa iyo na maging isang tapat na mananampalataya ng Diyos na ito. Nagulat si Yefan. Kung si Angel ang nasa harapan niya, hindi niya mapigil ang yakapin siya ng mahigpit, at hindi niya maiwasang mapangiti, ngayon lang ako nag-alala, hinulaan ng propetang iyon na mapapahamak ka ngayon. Parang hindi na mabilang ng propeta si Angel. It's not worth my effort to help her accept her followers. Okay ka lang ba? Kumusta naman ang iba? Tinawagan ko si Sally Ye, hindi niya sinasagot, inaaway niya. Sinabi ni Chu Yunyao, nataman si Leviathan. Lason, ngunit sa tingin ko ay matutulungan ko siyang gamutin ito, at kasama si Angel, hindi ito isang malaking problema. Napigilan na ni Sally Ye ang halimaw na insektong iyon, plano kong pag-aralan ito bilang sample, baka makahanap ako ng solusyon sa evolutionary solution. Tumango si Yefan, tama, ang dahilan kung bakit espesyal na nagpadala ang Heavenly Man ng peking Beelzebub para patayin ka ay dahil ikaw lang ang tao sa mundo na maaaring magbanta dito sa teknolohiya. May kaina hinala na umaarte ito sa pagkakataong ito. Marami, sa tingin ko dapat maraming impormasyon, sadyang itinatago, at ang pinakakinatatakutan ay mapansin mo. Nakakita ako ng isang espesyal na bagay mula sa ulo ng robot, na tila ang akses ng lupa. Ang isang kristal na super data transmission na naitala sa itaas ay katulad ng isang pinahusay na bersyon ng chip. Kahit na ang pag-andar ng kristal ay mas malakas kaysa sa ordinaryong chips, at ang pag-encrypt ay mas komplikado, dahil mayroon itong maraming mga pag-andar, kapag ito ay basag, higit pa ang maaaring makuha. Impormasyon. Marahil, magagamit ko ang kristal na iyon upang magsagawa ng data anti-tracking, suriin ang server nito, at tiktikan ang higit pang impormasyon tungkol sa espesyal na sagong iyon. Natigilan si Yefan, may ganoon ba? Ang robot na iyon, akala ko ito ay isang very basic machine lang. Basic lang talaga, pero kahit tool lang na pwedeng itapon anumang oras, kailangan ng data transmission para makontrol ito. Kaya, hanggat kaya kung basagin ang kristal, baka masundan ko ang mga pahiwatig, sabi ni Chu Yunyao. Hindi rin naiintindihan ni Yefan ang mga teknikal na bagay na ito, ngunit alam niya na kapag naging matagumpay ang ideyang ito, magdadala ito ng magagandang gantimpala. Ang pinakamasamang bagay na mayroon sila ngayon ay hindi nila alam kung saan nagtatago ang sugo ng langit at tao, at kung ano ang binabalak nito, kaya sila ay napaka-passive. Sa ganitong paraan, si Chu Yunyao ay talagang isang malaking banta sa langit at sa tao. Nakikita ko, pagkatapos ay magmadali, magpapatuloy ako sa paghahanap sa Dragon Valley upang makita kung ito ang kanilang eksperimentong base. Pagkatapos ay tinanong ni Yefan si Sally Ye na sagutin ang telepono at hiniling sa kanya na itaas ang antas ng depensa ng Purgatory Island sa pinakamataas na antas. Tinataya na hindi magtatagal bago dumating ang Suqingzhou, at ang kaligtasan ng isla ay kailangang mas tiyakin sa oras na iyon.
Pagkatapos maghintay ng paliwanag, nagsimulang maghanap si Yefan ng mabilis sa madilim na Dragon Valley na ito. Marami sa mga walang laman na gusaling ito ay natatakpan ng makapal na alikabok. Obviously, matagal nang walang normal na tirahan ng tao dito. Tila wala dito, ngunit habang iniisip ito ni Yefan, mas mali ang nararamdaman niya. Bagamat ang Longo ay isang sinaunang lugar, umuunlad din ito sa panahon, at mayroong mga pasilidad ng kuryente sa lahat ng dako. Pero ang tanong, ngayong madilim na ang Dragon Valley, nasaan na ang kuryente? Lumipad sa himpapawid si Yefan, at pagkatapos na matano ito, batay sa kanyang karanasan, natagpuan niya ang lugar kung saan matatagpuan ang generator. Ang kuryente ng Dragon Valley ay higit na umaasa sa hangin at liwanag na enerhiya sa disyerto, na sapat na. Matapos lumapag si Yefan sa Power Generation Building, pinagmasdan niya itong mabuti at nalaman na ang circuit ay binago at lahat ay konektado sa isang bitek sa lupa. Tama ang hula niya, nagamit na ang masaganang kuryente dito. Ibang gamit. Nang walang anumang pag-aalinlangan, si Yefan ay umindayog pababa gamit ang isang espada, at isang mahabang puwang ang naputol sa lupa sa isang piraso ng dumi. Bang! Ang lupang ito ay hindi man putik, ngunit isang bakal na tarangkahan na nakukunwari bilang putik. Sa ilalim ng lupa, isang malabong berdeng halo ang lumabas mula sa bukas na siwang. Nag-isip sandali si Yefan bago tumalon. Sa harap niya, may malaking espasyo sa ilalim ng lupa. Tumingin sa paligid, nakatayo doon ang malalaking glass sculpture vessel, tulad ng hindi mabilang na mga test tube. Ang mga berdeng ilaw na ito ay nagbibigay liwanag sa bawat petri dish, na tila isang paraan ng paglilinang. Gayunpaman, ang mga sinag ng liwanag na ito ang nagpangyari sa mga nilalang sa mga glass wall na ito na magmukhang partikular na nakakatakot. Ang pangahas ni Yefan, at nang pumasok siya rito, nanlamig din ang kanyang gulugod. Noong una ay inakala niya na ang madugong larangan ng digmaan at ang mga minasaker na lungsod ay purgatorio. Ngunit ngayon ay natuklasan niya na ang ganitong uri ng lugar na walang patak ng dugo ay mas karapat-dapat na tawaging purgatorio sa lupa. Dahil, kahit na ang mga bangkay sa larangan ng digmaan ay tao pa rin, ngunit narito, ang mga tao ay hindi na tao. Upang magsagawa ng mga eksperimento, hihimayin ng mga tao ang ilang mga polaka at daga, at dito, tila ang mga tao mismo ay naging mga daga. Ang ilang Yefan ay mukhang pamilyar sa mga individual na nakalubog sa biochemical liquid, habang ang iba ay hindi sila nakilala. At nang maglakad siya ng 12-12 ng metro, unti-unti niyang nakita ang ilang sikat na powerhouse sa underground world, kabilang ang ilang mga clone ng Dragon Knight, na lumitaw din dito. Biglaan. Talagang nalaman ni Yefan na may hininga pa sa laboratorio na ito. Bagamat maingat na nagtatago ang kabilang partido, nalaman pa rin ni Yefan. Hindi nilayon ni Yefan na bigyan ng pagkakataon ng lalaki na magtago at maghanap, kaya mabilis siyang tumakbo at sumugod sa likod ng isang malaking sisidlan. Ano? Nang tatanungin na sana ni Yefan kung sino ang kabilang partido, nakita niya ang figure sa kanyang harapan na nanginginig na sa takot. Kabanata 1698 isang sagot. Ang puting tao sa harap ng 1698 ay may flaxen na kulot na buhok, asul-berde na mga mata, nakasuot ng puting Amerikana, isang pares ng nakamamanghang tainga, at isang mataas na tulay ng ilong, tumingin sa paligid ng 40 taong gulang. Sa kanyang mga kamay sa harap niya, siya ay labis na kinabahan at natatakot na tumingin ng diretso kay Yefan. Huwag mo akong patayin. Mangyaring huwag mo akong patayin. Ako, ayokong mamatay. Tinitigan siya ni Yefan ng walang laman. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nahirapang sinabi niya, ball ng elepante. Ikaw ba iyan? Ang lalaking kulot ang buhok ay mukhang naguguluhan at tumingin kay Yefan, ikaw. Tinatawag mo ba ako? Binago ni Yefan ang kanyang pangalan. Ganesha. Natigilan ang lalaki, kilala mo ako. Huminga ng malalim si Yefan at kinalma ang sarili. Hindi niya pinangarap na muli niyang makikita si Ganesha. Itong matandang kaibigan na nagpakamatay sa harap niya at inilibing sa dagat gamit ang sariling mga kamay, buhay pa ba? Anong ginagawa mo dito? Direktang nagtanong si Yefan anuman ang natitira sa ngayon. Matapat na sumagot si Ganesha, ako ang taong namamahala rito. Tinutulungan mo ba ang makalangit na nilalang nalikhain ang mga biochemical na tao na ito? Nagtataka pa rin si Yefan, ang lugar na ito ay tila hindi ganap na makina, paano ito pinamahalaan ng celestial na nilalang? Ito pala ay may biochemical scientific research genius sa mga tao na tumutulong dito. Gusto ko lang mag-research, at kung hindi, papatayin nila ako. Puno ng takot ang mukha ni Ganesha. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Yefan. Malinaw, ang Ganesha sa kanyang harapan ay hindi kilala si Yefan, at naisip lamang na maaaring patayin siya nang nanghihimasok. Sa pamamagitan ng pagmamasid, maaaring isipin ni Yefan na ang Ganesha na nauna sa kanya ay peke pa rin. Kung ito ay tunay na Ganesha, hinding-hindi siya maglilingkod sa mga Diyos at tao. Ang isang lalaking matapang na kayang ibigay ang kanyang buhay upang protektahan ang kanyang kataypan ay hindi lalapastanganan ang kanyang buhay ng ganito. Higit pa rito, si Ganesha ay hindi isang taong sakam sa buhay at takot sa kamatayan, at hindi kailanman magiging mahina at humihingi ng awa.
Hindi mahirap maunawaan kung paano nilikha ng mga Diyos at tao ang isang clone ng Ganesha. Pagkatapos ng lahat, bago namatay si Ganesha, nagkaroon ng pagkakataon na makakuha ng sample ng kanyang mga cell. Kung nakita ng propeta ang pagpapatiwakal ni Ganesha, tiyak na handa na siya ng maaga. Diretso ang tanong ni Yefan sa punto, ikaw mismo, nilinang mo ba ang mga kagamitang ito? Nagpakita ng masalimuot na tingin ang mga mata ni Ganesha, mahina niyang iniyuko ang kanyang ulo, I don't know. I have many nasira ang memorya ko, hindi ko alam kung bakit ako nandito. Sinusunod ko lang ang mga tagubilin, at responsable ako sa pagkumpleto ng mga eksperimento ng paisa-isa at paggawa ng lahat ng uri ng hindi mabilang na mga gawain. Narinig ito ni Yefan, at hindi niya maiwasang makaramdam ng ilang sandali. Nakalulungkot. Actually, yung Ganesha na nasa harap ko, I guess I know that he is not a normal human being. Gayunpaman, malinaw na sinusubukan niyang iwasan ang problemang ito, kaya't siya ay nagtatrabaho sa laboratorio ng manhid. Kung ayaw mong mamatay, maaari mong sagutin ang anumang itanong ko sa iyo, walang ekspresyong sabi ni Yefan. Mabilis na tumanggaw si Ganesha, sasabihin ko sa iyo ang alam ko, gusto ko lang mabuhay. Ang oras ni Yefan ay mahalaga, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa kanyang mga problema. Sa pamamagitan ng pag-amin ng Ganesha, nalaman ni Yefan na higit sa 500 sample ang na-cultivate sa experimental base na ito. Ang evolution stock solution ay hindi ginawa dito, ngunit may iba pang mga eksperimentong base. Ginagamit ni Ganesha ang evolutionary liquid dito, ngunit wala siyang autoridad na maunawaan ang komposisyon ng orihinal na likido. Ang mga sample dito ay nahahati sa mga ordinaryong sample at combat sample. Ang ordinary ay katulad ni General Robert, kailangan lang itanim ang memorya at control. Tulad ng para sa sample ng labanan, nangangailangan ng mas maraming mapagkukunan at oras upang matulungan itong maibalik ang orihinal na lakas nito. Kung ito ay isang mahusay na sample, isa sa alang-alang nito ang pag-inject ng evolutionary stock solution at kumuha ng mga evolutionary experiment. Ang mga magtagumpay ay magkakaroon ng mga espesyal na superpower, habang ang mga mabibigo ay mga produktong basura na maaari lamang gawing nutrient solution. Ibig sabihin, si Abaddon, Beelzebub at Samuel ay ginawa mo, matagumpay na mga sample ng labanan. Tanong ni Yefan. Parang hindi na maalala ni Ganesha kung sino ang 3 taong ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, ang tinutukoy mo ay mga numero 74, 20, at 240. Talagang matagumpay na mga sample ang mga ito. Bukod dito, tila ang 3 sample na ito ay napakamahalaga, ang mga Diyos ay nangangailangan ng maraming pera at isang matagumpay na sample. Naaalala ko na 17 beses itong ginawa ng No. 20 bago siya matagumpay na umunlad. Ang kanyang mga superpower ay insect alien at toxins, na medyo bihira pa rin. Ngunit, kahanga-hanga ka, 74 at 240 sa labas ang napakadali mong napatay. Naikuyong ni Yefan ang kanyang mga kamao, ang kanyang puso ay puno ng galit, at halos sumabog muli. Ang makalangit na lalaking ito ay malinaw na iniisip na ang kanyang namatay na kapatid ay maaaring maglaro ng isang mahimalang epekto, kaya kailangan niyang patuloy na mag-clone sa isang mataas na halaga. Natural na galit si Yefan nang isipin niya na ang kanyang kapatid na namatay sa labanan ay inihagis ng ganito pagkatapos ng kanyang kamatayan, at hindi siya makapagpahinga sa kapayapaan. Isa itong buhay na, whip corpse. 74, 20, 240, ngumuso si Yefan, wala man lang akong pangalan, numero lang, ang Ganesha's. Namutla ang mukha sa takot, pasensya na, ako. Sanay na ako. Pinigilan ni Yefan ang kanyang galit at nagpatuloy. Ayon sa sinabi mo, ang rate ng tagumpay ng paggawa ng mga sample dito ay hindi 100%. Bukod dito, ang mga clone ba ay may pananagutan sa labanan at sinasanay sila upang mabawi ang kanilang lakas ay nangangailangan ng maraming mapagkukunan. Oo, lumunok si Ganesha at sinabi, dahil ang katawan ng tao ay masyadong komplikado, anumang pagbabago sa detalye ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng eksperimento, at walang dahilan upang malaman. Dahil ang genetic code ng tao ay kapareho ng sa Diyos. Tulad ng lihim na hardin ito ay puno ng hindi kilalang mga posibilidad. Ang paglilinang ng bawat sample ay parang lottery, at maaari itong makakuha ng malalaking pabuya, ngunit kadalasan, walang resulta. Lalo na ang mga sample ng labanan, upang maibalik ang kanilang lakas, kailangan nilang hayaan silang kunin ang lahat ng mga alaala ng paglilinang, at gumamit ng maraming mamahaling mapagkukunan upang maibalik ang kanilang lakas sa maikling panahon. Pagkatapos mag-inject ng evolutionary liquid, ang mga cell ay sasailalim sa iba't ibang komplikadong pagbabago. Kapag nabigo sila, mawawala lahat ng nakaraang pagsisikap. Iyon ay, sabihin, hindi ka lumikha ng maraming mga evolusyonaryo. Tanong ni Yefan. Oo, mapait na ngumiti si Ganesha, gayunpaman, napakahirap para sa isang ordinaryong tao na magkaroon ng mga espesyal na kakayahan. Sa makatuwid, imposible para sa kanila na magtagumpay sa gayong maliit na sample. Ngunit kung ang lahat ng tao ay nakakain ng evolusyonaryong likido, tiyak na magkakaroon ng malaking bilang ng mga evolusyonaryo sa mundo. Buong mundo.
Malamig na sinabi ni Yefan, bakit hindi mo sabihin na ang mga patay ang mananagot sa karamihan? Napagtanto ni Ganesha na may nasabi siyang mali, at nagmamadaling umiling, ay. Hindi ko sinasadya iyon. Ako. Ayaw ko ring gawin iyon. Alam kong hindi maganda ang ganitong uri ng eksperimento, pero. Ako rin. Tiningnan siya ni Yefan na parang nahihiya. Bilang isang daga, bumaantong hininga, at sinabing, ano ka ba? Hindi ka ba tapat sa tinatawag na Diyos na iyon? Para makakuha ng sagot, hanggang doon, ayoko pang mamatay. May kahulugan ang Kabanata 1699. 1699 na oo. Medyo nagulat si Fan. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, nalaman niyang tila hindi nagsisinungaling ang Ganesha, kaya nagtanong siya, anong sagot ang gusto mong makuha? Hindi napigilan ni Yefan na bumulong-bulong, ito na kaya ang kalahating tapos na Ganesha, gusto mo ring basagin ang sekreto ng immortalidad at kumpletong Ankh. Medyo nalito ang mga mata ni Ganesha, at umiling siya, ako, hindi ko rin alam. Are you kidding me? Ni hindi mo alam ang sagot sa hinahanap mong sagot. Medyo pangit ang mukha ni Yefan. Ang Ganesha. Agad na ikanaway ang kanyang mga kamay sa takot at ipinaliwanag, hindi ito ang iniisip mo, ito ay. Hindi ko lang alam kung paano ito ilarawan. Speaking of which, mukhang medyo nahihiya at nahihiya ang Ganesha. Nahihiyang sinabi, ako, sa isip ko, madalas na kumikislap ang figure ng isang babae. Pero wala akong maisip. Hindi ko matandaan kung sino siya, pangalan niya, o boses niya. Naaalala ko lang ang kanyang tinatayang hitsura. Pero, wala na akong ibang alam. Ako, gustong-gusto kong malaman kung sino siya sa akin, dahil pakiramdam ko siya ay mas mahalaga sa akin kaysa sa anumang bagay. Babae. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, ano ang hitsura niya? Siya, may napaka-espesyal na brown-red na buhok, isang puting lalaki, mukhang nasa edad 30. Hindi mapigilan ni Yefan na mapatingin, at nang marinig niya ito, naisip na niya ito. Itong babaeng ito ay si Serena. Bigla siyang nagising, mali lang ang iniisip niya. Sa ulo ng Diyos, ang pinakamahalagang bagay ay itinago niya ang sekreto na si Ganesha talaga ang kanilang asawa, at nilabanan ang lahat ng panganib sa kanyang sarili. Ang damdaming ito ay matagal nang nalampasan ang kanyang paghahangad ng buhay na walang hanggan. Ito. Sayang na si Serena ay mas baliw kay Ganesha, at hindi niya ito pinahahalagahan. Sa halip, lalo pa niyang hinahabol ang ethereal lighthouse element. Ito. Sir, kilala mo ba ako? Alam mo ba kung sino ang babaeng tinutukoy ko? Tumingin si Ganesha kay Yefan nang may pag-asa. Oo. Natahimik sandali si Fan, at sinabing, I can tell you, but does it make sense? Papatayin pa rin kita. Bakas sa mga mata ni Ganesha ang gulat, ngunit maya-maya, tumanggo siya, alam ko, pero kahit na hilingin ko bago ako mamatay, gusto kong malaman kung sino ang babaeng iyon. Sa totoo lang, kahit hindi mo ako patayin, hindi ako makakatakas sa kalamidad na ito. Imposibleng palayain ako ng mga Diyos. Alam ko ang lahat ng uri ng impormasyon dito. Kapag nawala ang lugar na ito, tiyak na masisira ako at ang eksperimentong base na ito. Nang makitang mukhang hindi nagsisinungaling si Ganesha, naniniwala si Yefan na talagang gustong malaman ng taong ito ang impormasyon ni Salina, hindi para humanap ng dahilan para mabuhay. Sinabi ni Yefan, sabihin mo sa akin ang lahat ng impormasyon dito, guys, gaano karaming biochemical na tao at evolusyonaryo ang nilikha sa kabuuan, mas detalyado ang mas mahusay. Kung makikipagtulungan ka sa akin, marahil ay sasabihin ko sa iyo ang impormasyon tungkol sa babaeng iyon. Kapag narinig ito ni Ganesha, biglang nagningning ang kanyang mga mata, okay. I promise you. Hanggat naaalala ko kung sino ang babaeng ito, handa akong mamatay. Yeah. Bahagyang natarante si Fan, hindi mo nga alam kung sino siya, mahalaga ba talaga siya sa iyo? Hindi ko maintindihan kung bakit ito nangyayari, ngunit kung wala siya, pakiramdam ko, hindi kumpleto, nahuhumaling sinabi ni Ganesha, ginagawa niyang makabuluhan ang buhay ko. Oo. Fan pagkatapos ng ilang sandali na tumahimik, may pumasok na ideya sa kanyang mga mata, at sa wakas ay tumango, I see, bilasan mo at ibigay ang lahat ng mahalagang impormasyon. Okay. Dadalhin kita sa data center console. Tila nakahanap si Ganesha ng bagong pag-asa, at agad na nanguna sa kailaliman ng laboratorio. Kasabay nito, ang federal na lungsod ng Buffalo. Sa labas ng City Hall ng lungsod sa plaza, ang mga salitang, Evolution Stock Solution Injection Service Station, ay partikular na kapansin-pansin. Isang grupo ng mga sundalo ang nagbabantay sa bawat sulok, at maraming tao ang dumaan sa pila at pumunta sa injection station sa gitna. Matapos po na ng registration form, maaari silang makatanggap ng mga iniksyon. Siyempre ang eksena. Maraming tao na may sariling superhero dreams ang matagal nang nagboluntaryo, at may mahabang pila doon. Sa totoo lang. Sa malalaking lungsod sa buong federation, ang mga tao ay nagsimulang mag-iniksyon ng stock solution ng sunod-sunod, at ang hangin ito ng ebolusyon ay nagsimulang umihip sa buong mundo. Panatilihin ang order. Lahat, pakisagutan muna ang volunteer form. Ang mga opisyal.
na may mga loudspeaker ay nagpapanatili ng isang porma sayon sa pinangyarihan, at ang eksena ay abala. Sa sandaling ito, isang mapusyaw na asol na magic circle ang biglang lumitaw sa hangin, at kaagad, dalawang figure ang lumabas mula rito. Ang lalaking may asol na buhok ay may hawak na tungkod, habang ang isa pang babaeng naka-purple ay nakasuot ng mahabang tirintas, may dalang alpa, at ngumunguya ng gum. Nang makita ng mga tao ang dalawang taong biglang sumulpot, pareho silang tumuro at napasigaw, at natural na iniisip ng lahat na ang dalawang ito ay evolusyonaryo rin. Magic sound, evacuate the crowd, Void ang nagsalitang asol na lalaki. Yung babaeng naka-purple, it's sobrang ingay, ang daming tao, ang pinakaayaw ko ay ang ingay, bakit kailangan mo pa akong dalhin sa ganitong lugar? Bakit? Hindi mo ba ako hayaang pumunta sa kabisera at labanan ang tinatawag na immortal, tinanggal ng demonyong to ng gintong alpa sa likod? Huwag magsalita ng walang kaparirikon, nais naming pangalagaan ang mga taong hindi na-injected, hindi ang mga lalaki na na-injected, linisin sila, at hindi pa huli ang lahat upang malutas ang krisis na ito. Void said. Understood, bagamat nakakainip ang magic sound, hindi mabagal ang spellcasting. Lumitaw ang isang purple magic ripple, at ang kanyang kamay ay gumalaw pataas, at biglang nagkaroon ng maraming purple na sound wave, tulad ng mga alon, na kumakalat pababa. Isang gumagalaw na himig na umaalingaw-ngaw sa parisukat na tulad nito, ngunit ang tunog na alon na ito ay pumasok sa mga tainga ng mga tao, ngunit ito ay nagpanteng ng kanilang mga ulo. Bagaman ito ay hindi partikular na matindi, hindi pa rin ito katanggap-tanggap sa mga ordinaryong tao, at agad na tumakbo ang lahat sa takot. Pag-atake ng kalaban. Sunog. Ang hukbusa. Nakita ng eksena ang sitwasyon at agad na inutusan ng commander ang mga sundalo na kunin ang mga automatikong rifle sa kanilang mga kamay at simulan ang pagbaril sa dalawa. Ngunit sa sandaling ang mga bala ay umabot sa ilalim ng walang laman, sila ay nakalubog sa isang asol na liwanag na kurtina, at pagkatapos ay nag-teleport sa lahat ng direksyon. Ang mga bala ay walang laman at nahulog sa gulo na parang ulan ng mga bala ng metal. Sa isang flick ng Void. Kasabay nito, si Void mismo ay nahulog mula sa langit at direktang dumating sa istasyon ng serbisyo ng iniksyon. Ang kanyang agad na napako ang mga mata sa mga transparent glass na bote ng gamot, na siyang evolutionary liquid na hinanap niya rito. Kailan lang? Ikanaway ni Void ang kanyang kamay at hinayaang lumipad patungo sa kanya ang isang kahon ng hilaw na likido, isang mamamatay tao na aura ang biglang lumitaw mula sa kanyang likuran. Punta ka sa impyerno. Doon ay isang mabangis na boses sa lugar na tila walang tao, at isang invisible na talam ang hamampas patungo sa leeg ni Void. Kabanata 1700 ng usok sa laboratorio. 1700. Ang Void ay mahusay na naghanda, at gumawa ng isang maliit na hakbang pasulong, ngunit lumipat ng higit sa 3 metro, at ang katawan ay gumawa ng isang spatial na displacement. Kinuha niya ang stock solution gamit ang isang kamay, at pagkatapos makumpirma na walang mali, inilagay niya ang stock solution sa isa sa kanyang mga storage space, at nawala na parang isang trick. Nakita ng invisible killer na nahulog ang kutsilyo sa ere, at muling ikinubli ang hininga, nilaslas niya patayo ang ulo ni Void. Pagkulong. Umangat ang Void staff, at ang isang asol na rune ay agad na naging isang dosenang pabilog na kadena, biglang lumiit. Biglang nahulog ang isang itim na lalaking nakasuot ng slim pants at shirtless sa himpapawid. Ang sable ng isang lalaki ay nahulog din sa lupa, hindi na nakikita. Ang itim na lalaki ay tumingin sa kawalan ng may pagtataka, ikaw. Paano? Alam mo ba kung nasaan ako? Kaya kong itago ang aking anyo at hininga. Pabago-bago, hindi niya maintindihan. Ang nakatagong hininga, invisibility, ang mga kakayahan na ito ay walang silbi sa mga mata ng kawalan. Mga evolusyonaryo, nag-isip si Void, at sinabing, nag-ayos ka na ng mga evolutionary guard sa bawat lungsod. So ano? Kayong mga naiinggit na mananakop, halika at agawin ang ating mga mahalagang kayamanan ngayon. Orihinal na likido, hindi ba tayo dapat tumayo upang protektahan ang ating bansa? Ang itim na lalaki ay puno ng matuwid na galit. Hindi nagabalang magpaliwanag si Void, at nagtanong, miyembro ka ba ng Immortals? Mukhang proud ang itim na lalaki, oo, pero reserve member lang ako ng Immortals. Kung dumating ang mga elite natin, siguradong mamamatay ka. Evolusyon. Ito ang tanging paraan para sa pag-unlad ng tao, at hindi mo ito mapipigilan. Void squinted, sa kanyang opinyon, malamang na halos brainwash na ang grupong ito ng mga evolutionaries. Gayunpaman, wala siyang oras para asikasuhin ang mga ito, kaya diretso siyang nag-teleport at bumalik sa ere. Magic sound, gagawin mo ang lungsod na ito bilang sentro, at ang lahat ng mga injection points sa radius na 200 kilometro ay masisira, ang lahat ng orihinal na likido ay masisira, at ang pinakamaraming biktima hanggat maaari ay mapipigilan na lumitaw. Sabi ni Void. Tumango si Mo Yin, naiintindihan mo, ano ang tungkol sa iyo? Huwag mong sabihin sa akin, gusto mong pumunta sa kabisera ng mag-isa at labanan ang mga tinatawag na elite ng ebolusyon. Ang paghihiganti sa iyong mga namatay na kaibigan ay hindi mo negosyo. Ang Diyos sa langit,
na lumikha ng mga huwad na hari ng Dharma, nilinlang silang lahat sa loob ng maraming taon, at pinatay ang napakaraming matandang kaibigan. Isang dayuhang mananakop na naging sanhi ng pagkasira ng buhay, ay sinamantala sila sa loob ng maraming taon, at ang grupong ito ng mga masters ng seminar ay natural na hindi ito matitiis. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ni Niewuyu at Carlock, ang mga salamangkero mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpadala ng mahika sa walang laman na espasyo, at nagmamadaling pumunta sa bansang ito na puno ng krisis sa pinakamabilis na bilis. Ang kanilang layunin, syempre, ay upang ihinto ang nakatutuwang planong ito at subukang humanap ng pagkakataon upang ipaghiganti ang kanilang mga namatay na kasama sa armas. Syempre, ang presensya ni Yefan din ang pangunahing dahilan para sumali sila sa digmaan ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, kung wala si Yefan, ang mga mage na ito ay malamang napapatayin ng isang peking hari. Ngayon ay binibigyan sila ng pagkakataong tabyusan at suklian ang kanilang pasasalamat. Para sa kanila, ito ay isang tibak na may dalawang talam, at masaya silang gawin ito. Tiningnan ni Void ang seryosong boses ng demonyo at sinabing, alam kong maganda ang relasyon ninyo ni Hawkeye, at gusto ko ring ipaghiganti ang mga patay, ngunit ang pangunahing prioridad ay ang iligtas ang mga tao. Ang plano ni Lucifer ay may mga pagsasaayos para sa bawat hakbang. Dahil sinunod namin ang kanyang mga tagubilin sa pagkakataong ito, darating kami ayon sa plano. Bumantong hininga si Mo Yin, nakikita ko, maaaring medyo naiinip na ako. Mag-ingat ka sa iyong sarili, kung wala ka, hindi kami makakapagsegowa ng mabilisang paglipat. Mas mahalaga ka kaysa sinuman sa amin. Well, sagot ni Void at sinabi, aalis na ako, pupunta ako kaagad sa Purgatory Island, dalhin ang orihinal na likido, at pagkatapos ay babalik upang patuloy na maging responsable para sa iyong paghahatid. Hindi pa ba nakakuha ng stock solution si Lucifer? Bakit gusto mong magpadala ng batch doon? Kakaibang sabi ng magic voice. Umiling si Void, hindi ko alam, pero dapat nasa isip ni Lucifer. Medyo nagbibiro ang magic sound, sok-sok, Adelaide, hindi ba dapat? Maranasan mo ang ilang mga kamakailang insidente at maging fanboy ni Lucifer. Bakit parang kumbinsido ka sa mga sinasabi niya? Void sumimangot siya, tamad na magsabi, binuksan lang ang portal at nawala agad. Nagkibit balikat ang magic sound, at pagkatapos ay nanlamig ang kanyang mukha, nakatingin sa lugar kung saan inilagay ang evolution stock solution sa ibaba, at kumaway ng purple sound wave. Ding ding ding. Kung saan dumaan ang sound wave, lahat ng bote ng potion ay nabasag, at ang transparent na likido ay natapon sa lupa. At sa sandaling ito, lumitaw ang magic sa mga lungsod sa buong Federation. Ang mga mangkukulam ng seminar. Sa pamamagitan ng teleportation magic ng Void, Thor, Death, Yushu, Matryoshka, Beastmaster, Ocean, pinangunahan ang natitirang puwersa ng seminar sa iba't ibang lugar upang sirain ang orihinal na likidong punto sa punto. Bagaman mas marami ang mga evolusyonaryo sa iba't ibang lugar, maraming mga evolusyonaryo na ang mga superpower ay hindi sapat upang magdulot ng banta sa mga salamangkero na ito. Wala nang maraming kwalipikadong salamangkero ang natitira, ngunit mayroon pa ring malaking bilang ng mga ordinaryong salamangkero at magic apprentice sa Magic Seminar, at ang kanilang lakas ay higit pa sa sapat upang harapin ang mga ordinaryong evolusyonaryo. Sa ilalim ng epekto ng lahat ng uri ng mahika, ang mga iniksyon sa lahat ng bahagi ng federasyon ay sinalubong ng malakas na pagtutol, at ang publiko ay hindi nang ahas na subukan ito ng padalos-dalos. Kahit na marami na ang nakatanggap ng injection ng stock solution, karamihan sa kanila ay naharang na. Di nagtagal, pagkatapos malaman ang sitwasyon sa iba't ibang lugar, nagsalita muli si General Robert sa TV at sa internet, na sinasabing determinado siyang lalabanan ang mga saboteur na ito hanggang sa wakas. Ang mga piling tao ng mga immortal ay nagsimulang tipunin silang lahat, handang lumaban sa isang revolusyonaryong labanan para sa ebolusyon. Purgatory Island, pagkatapos may hatid ng Void ang orihinal na sample ng likido, nagmadali itong bumalik at patuloy na responsable para sa paghahatid sa lahat ng dako. May madalas na labanan sa iba't ibang bahagi ng Federation, at ang laboratorio dito ay usok ng pulbera din. Chu Yunyao. Sirang keyboard. Bakit nagkakamali ka sa pagtatype? Sa laboratorio, naroon na si Su Qingzhou. Upang makapagpadala at makatanggap ng mga mensahe ng maginhawa, kailangan niyang gamitin ang computer dito. Gayunpaman, ang mga computer ni Chu Yunyao ay pawang mga super era na computer na pinahusay niya, at ang mga keyboard ay mga espesyal na light key din, at marami sa mga character ay hindi mga regular na character. Mahirap para kay Su Qingzhou na makilala ang sistemang ito, at halos mabaliw siya sa pag-type. Ako ay tanga, huwag kang umasa sa aking kagamitan, nakangiting tugon ni Chu Yunyao habang ginagawa ang pagsusulit. I'm stupid. Kung torpe ako, pwede ko bang gamitin ang magulumong sistema? Si Su Qingzhou ay nagpatuloy sa paggawa ng walang tigil. Sinabi ni Chu Yunyao, aking kagamitan, ang paggawa ng mababang antas ng mga pangunahing gawain para sa iyo ay isang pag-aaksaya. Ang isang matalinong telepono ay sapat para sa isang utak na tulad mo. How low level? Gusto kong matanggap ang mensahe mula sa aking asawa.
Ang listahan ng mga clone na iyon mula kay, kailangan kong ayusin ang daan-daang tao na ito, at hayaan ang mga tauhan ng intelligence na mahanap silang lahat, bantayan sila, sa tingin mo ba napakababa nito? Napakahalaga nito, okay. Tumanggi si Su Qingzhou na tanggapin ito. Sa oras na ito, tinanong na ni Fan Salongo ang Ganesha na alamin ang impormasyon, at pagkatapos ay ipinadala ito kay Su Qingzhou. Sa pamamagitan lamang ng pagtukoy kung aling mga tao ang mga clone at kung alin ang mga evolusyonaryo magagawa ang paglilinis. Kung hindi, palaging may mga taong nasa likod ng mga eksena, na ginagawang hindi komportable na sabihin ang katotohanan sa publiko. Habang ginagawa ni Chu Yunyao ang pagsusuri, mahinahon niyang sinabi, isa lang itong statistical table, hindi ba ito mababa? Ikaw. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga pilak ng ngipin, at lalaban na sana ng ilang beses. Bigla niyang nakita si Chu Yunyao na biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Nang makita ang maputlang mukha ni Chu Yunyao, nadurog ang puso ni Su Qingzhou, at nakalimutan niya ang tungkol sa away, at nagmamadaling nagtanong, ano ang mali? Ano ang nahanap mo? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.